G, dapat sa umpisa pa lang, yung babae mo ay dinudumina mo na kaagad. Okay? Dapat sa mga unang pagkakataon na nagkakilala kayo o unang beses na lumabas kayo o sabihin natin kahit na unang beses na nagkita pa lang kayo, dapat from the start yung imahe mo ay dominante na agad. Okay? At ang isang way para madumina mo itong babae na ito ay walang iba kundi yung i-inject o pag-i-implant ng mga idea o mga salita o command sa utak niya na magbibigay nga sa kanya ng paniniwala o ideya na yung uri ng relationship na mayroon kayo, ang price dito o yung dominante o yung boss o yung alpha dito ay ikaw. At ang isang way para magawa mo yan ay yung acknowledge ng mga bagay na ginagawa niya na para bang kaya mo ito ina-acknowledge ay dahil sumusunod siya sa iyo o dahil ang galing niya, dahil nagawa niyang maging masaya ka o matuwa ka sa isang bagay na ginawa niya. Like for example, before may nakadate ako tapos yung suot niyang damit ay kulay dilaw. Okay? Well, hindi ko naman talaga gusto masyado yung kulay dilaw na iyon. Okay? Pero ginamit ko yung dilaw na damit na iyon para magmukhang sabihin nating may nagawa siyang isang bagay na natuwa ako. Okay? Ngayon ang tanong, bakit ko ginawa iyon? Well, actually, ang rason kung ba't ko ginawa iyon ay dahil para sa umpisa pa lang, magkaroon na kaagad ng idea yung babae na ito na kumbaga sa date na ito o sa relationship na magkakaroon kami, ang tema nito o yung siste nito, yung kumbaga yung lagay namin dito, yung sitwasyon namin ay ako yung magpapa-impress sa kanya. Kumbaga hindi siya yung manliligaw sa akin. Okay? Hindi yung katulad ng typical na mga mga ligawan o relasyon na mayroon sa paligid. Pero syempre, hindi mo ito ipapamukha ng lantaran. Instead, sneak attack lang tayo. Okay? Patago yung gagawin natin. Kaya nga gagawin mo lang yun sa pananalita nang hindi mo siya dinidirekta. Kumbaga, magbibigay ka lang ng paulit-ulit na mga ideya sa kanya sa pamamagitan ng pananalita mo. Like for example, sabi mo sa kanya, o utusan mo siya, sabi mo, abot mo sa akin yung baso, gusto ko uminom ng tubig, ganon. Tapos pag inabot niya yung baso, tapos ibinigay niya yun sa'yo, sabi mo sa kanya, ganyan ang gusto kong babae, yung masunurin. Tapos palagi pa nakangiti, nga dito, lapit ka sa akin. No? Di ba, palapitin mo ng ganon. Well, depende yan sa uri ng relationship o uri ng mood na mayroon na kayo. Kumbaga, ito lang yung mga example ko kung paano ko dinodumina yung babae. Inutusan ko siya, tapos inacknowledge ko yung ginawa niya na nang hindi ako humahanga sa ginagawa niya, kundi ina-acknowledge ko yung kasi sumunod siya sa akin. Okay? Hindi dahil magaling siya o dahil na-impress ako, kundi dahil in-acknowledge ko lang yun o kinilala ko yun kasi nga sinunod niya ako. Okay? Kumbaga, ang uri ng babae na gusto ko o yung babae na dapat na maging ang isang babae ko ay yung babae na katulad mo, yung sumusunod na ganyan. Okay? So ngayon, subconsciously, natitrain ko siya kung paano siya magiging sa relasyon namin. Dahil tandaan ninyo, kung ano ang babae ninyo, ganun siya o kung ano ka sa relasyon ninyo, kung anong klaseng leadership mayroon ka, anong klaseng imahe, karakter o personality mayroon ka sa sa relasyon ninyo, ganun magiging ang babae mo. Okay? So, kung ganung klaseng personality ang ipinapakita ko sa kanya, simula umpisa pa lang, diba? Then, of course, matitrain ko siya hanggang katagalan na ganyan palagi yung, kumbaga, mindset niya o takbo ng utak niya o kultura na mayroon siya sa relationship namin. Dahil, of course, simula pa lang ng umpisa, ganyan ko na siya itinatrato. Okay? Dahil maniwala man kayo sa akin o sa hindi, kaya naging bastos o kaya hindi naging ganito yung mga babae ninyo, ay dahil hindi nyo siya ganyan itinrato simula nung umpisa. Sa totoo lang, inaano nyo pa, itinataas nyo pa sa pedestal o sinasamba ninyo yung mga babae ninyo. Kaya ngayon, ganyan yung naging resulta. Pero kung simula pa lang, gagantuhin nyo na kaagad yung babae ninyo, then nagkakaroon kayo ng pagkakaintindihan na ikaw yung mas mataas sa kanya. So kung ang tingin niya sa'yo, o magiging tingin niya sa'yo ay mas mataas ka sa kanya, ang dating nun ay ikaw yung prize. Okay? Ikaw yung dapat ligawan, ikaw yung dapat habulin, siya dapat yung mag-effort, o siya dapat yung
gumawa ng mga bagay para magkatuluyan o may mapala siya sa relationship ninyo. Okay? Kumbaga, tama na yung relationship dynamics ninyo. Dahil of course, sa inyong dalawa, ikaw naman talaga yung prize. Dahil of course, ikaw yung lalaki. So, kaya nawawala yung mga babae na yan, kaya nawawala ng respeto, kaya nag-cheat, kaya nangiiwan, kaya gumagawa ng mga hindi magaganda ay dahil nga of course, yung tingin niya dun sa lalaki na kasama niya ay mas mababa sa kanya. Okay? Yung tingin niya dun ay mas mataas siya at hindi yan yung lalaki na kaya niyang respetuhin o submitan, kaya nagre-resulta ito ng negatibo. Pero kung magagawa mo na sa umpisa pa lang, sa mga unang date nyo pa lang, sa mga pag-uusap nyo pa lang, na isiset mo na kaagad yung utak niya na ikaw yung boss o ikaw yung leader sa samahan na yon, o ikaw yung sabihin nating mas mataas yung value sa relationship, o ikaw yung mas dominant, o sabihin nating pagka nakita niya na kumbaga dapat kanyang irespeto, then of course sa umpisa pa lang mas magiging masaya na yung relationship ninyo, mas re-respeto siya at mas malaki ang tsansa na of course makuha mo yung mga bagay na gusto mo sa kanya. So kung wala pa nangyayari sa inyo, then pagka ginawa mo ito, mas malaki ang chance na may mangyari talaga sa inyo dahil sa umpisa pa lang masculine na yung imahe mo, yung karakter mo. Dahil of course, 'di ba? Ikaw yung nililigawan, ikaw yung parang ini-impress niya, di ba? Hindi ikaw yung nagsisimp o yung nakayuko sa kanya. So from the start pa lang, sobrang impressed na siya, sobrang believe na siya sa'yo, sobrang init na kaagad ng katawan niya kasi nga lalaking lalaki yung kasama niya. Alam niya na prize ito, alam niya na sanay sa babae ito, alam niya na may kumpiyansa ito sa sarili niya dahil hindi niya sabihin yung mga salitang ganun kung wala siyang kumpiyansa sa sarili niya. At hindi ito susugal na magsalita sa akin ng ganyan kung wala siyang ibang option. Dahil of course, baka isipin ko na ano, 'di ba? Na mayabang siya, ma-turn off ako, 'di ba? Tapos iwanan ko siya. So the fact na sinabi niya yun despite ng mga consequences, then o ng consequence, then ibig sabihin itong lalaki na ito ay maaring pre-selected. Maraming babae dahil lakas ng loob para sabihin yung mga ganun, di ba? One time, may kasama akong babae sa restaurant. Pinunasan niya yung yung labi ko, hindi ko alam kung anong meron, pero pinunasan niya ng kamay niya. So, ang ginawa ko para madumina ko pa rin siya, and also at the same time, ma-acknowledge ko yun, o para madumina ko siya, and also at the same time, sabihin nating matrain ko pa rin siya na maging submissive sa akin, o para ganun pa rin yung gawin niya ulit sa susunod. Ang ginawa ko, in-acknowledge ko yun. Sabi ko sa kanya, pagtapos niya ako punasan dito, hindi naman agad-agad, pero maya-maya sabi ko sa kanya, from now on, dito ka natatabi sa ko, o dito ka nauupo sa tabi ko. Yun ang sinabi ko sa kanya. Tapos, sabi ko, halika dito, lumapit ka na. Tapos paglapit niya, hinawakan ko siya sa, sa kung saan, okay? Yung sa parte na maayos naman, okay? Para lang, iparamdam ko sa kanya, na na-earn niya yung bagay na yon, yung pagtabi lang sa akin. Isipin mo, di ba? Parang ako yung babae. Isipin niyo, yung pagtabi lang, kailangan pang earn. Samantalang ginawa niya lang naman sa akin yan para punasan ako. Siguro para magpa-impress o para magmukhang sweet. Dahil type niya ako, di ba? O baka malambing lang talaga yung babae. O dahil na rin sa leadership ko, dahil sa value ko, di ba? Dahil of course, nagigame ko nga na maayos. Kaya nagre-react siya ng tama. O naghahabol siya ng validation. Kaya siguro ganun. Well, ang tanong, validation ba yan? Well, hindi. Okay, dahil hindi ko naman siya hindi ko naman sinabi sa kanya na gusto ko na siya o mahal ko siya o sabihin nating patay na patay ako sa kanya o siya yung sabihin nating pinakagusto kong babae sa lahat, diba? Hindi ko naman sinabing ganoon. Ang ginawa ko lang, tinrain ko siya na tuwing may ginagawa kang maganda, meron kang mapapala. Lalo na kung marami ka nang nagawang maayos para sa akin at napapasaya mo ko, nagre-level up of course yung relationship natin o yung uri ng koneksyon na mayroon tayo. Okay, kung dati pang-set lang ng date yung chat ko, pagkakatagalan, tumagal na ng mga ilang buwan o isang taon o ilang taon at marami ka nang nagawa para sa akin, sometimes magchat-chat na rin ako sa'yo. Hindi lang pang-set ng date, magchat-chat kundi para replyan ko ano yung tanong mo. So kung dati hindi ako nagre-reply sa tanong mo, ngayon magre-reply na ako sa tanong mo, pero pa isa-isa pa rin. Kumbaga uunti-untiin ko na o inuunti-unti ko na maging price mo yun o maging milestone mo yung kada bagay na pwede mong makuha sa akin para pahalagahan mo. Okay? And also at the same time, kaya ako nga ginagawa yun, dahil ang isa sa rason ko ay dahil dinudumina ko nga siya. Kumbaga pinapakita ko sa kanya na ako yung price. Okay? Dahil pinunasan mo yung labi ko,
kahit na hindi naman niya intensyon na impress ako doon o kung ano man, still i-acknowledge ko yun, pagmumukain ko yun na para bang alam kong ginawa mo yun para ma-impress ako. So halika dito ka tumabi sa akin. From now on, tuwing magka-date tayo, hindi ka na upo sa harapan ko, dito ka na sa tabi ko. Okay, pero hindi ko sinabing shota ko siya, di ba? Ipinakita ko lang sa kanya na tuwing may gagawin kang ganung level o mapapasaya mo ko o pinagsisilbihan mo ko, meron kang ma-earn sa akin. Pero hindi ganun kadali, okay? At hindi rin ganun kalaki. Kumbaga, paunti-unti lang din yun, depende sa kung anong nagagawa mo. Okay, so kung dinilaan mo yung tas nilunok mo yung di ba? Then malay mo, hindi lang pagtabi sa akin yung susunod na pwede mong gawin, di ba? Baka di ba? Alam mo na yung susunod, di ba? Hindi ko na sabihin, shout out YouTube. Pero yun yung point ko doon. Okay? So sa umpisa pa lang, gawin mo na yun habang kausap mo yung babae. Di ba? Sabihin natin may ginawa siyang isang bagay na na like for example, yung pa pala, pwede mo ring utusan. Yung sinabi ko kanina, di ba? Yung pinabot ko yung baso, tapos pwede ka rin magpa-order. Ako, ginagawa ko yun. Sabihin ko, order mo nga ako ng drinks, nauuhaw ako. Ginagawa ko yun. Pwede ko namang gawin yun sa sarili ko, pero ginagawa kong utusan ko yung babae ko para lang mag-set ng dominance, na para ipakita sa kanya na, kumbaga, dito ang i-impress mo ako. Hindi ako yung magpapa-impress sa'yo. Parang doktor tsaka pasyente, di ba? Hindi kita kailangan, ako ang kailangan mo dito. So kung hindi mo gusto yung sitwasyon dito, then pwede ka umalis. Kumbaga ganun yung demeanor, ganun yung approach mo. Okay, ikaw yung boss, ikaw yung yung dealer, okay? Siya yung gustong bumili sa iyo, okay? O may kailangan sa iyo. Ganun na ipapakita mo sa kanya, utusan mo, sabi mo, pagdating mo, order mo nga ako kunyari, sa harapan ko na yung waiter, sabihin ko pa rin sa kanya, ganito, o kaya nasa fast food chain kami, sabihin ko sa kanya, order mo nga ako ng burger at saka drinks, nauuhaw na kasi ako. Ikaw bahala ka na kung anong gusto mong i-order doon. Okay, ganun. It's either bibigyan ko siya ng pambayad ng pagkain namin, okay? O kaya naman sabihin natin ako yung magbabayad kung bill yun. Okay, pero lakad ko yun. Siyempre lalaki ako. Ako yung ako yung leader ng relationship o nung date. So ako yung magbabayad talaga nung. Kumbaga, so kung kumain doon nang may kasamang babae. So fortunately for you, ikaw yung pinagbigyan ko ngayon. So yung mga bagay na gusto kong gawin ng babae ko sa akin ngayon, ikaw yung gagawa nun. Okay? Like for example, nagsuot nga siya ng isang damit na gusto ko. So hindi ko bubulahin o hindi ko papalakihin yung ulo niya o sisip-sip ako sa kanya sa damit niya. Hindi ko gagawin yun. Hindi ko papakita na humanga ako doon. Pero sasabihin ko sa kanya, buti naman na ganyan yung kulay na sinuot mo. Dahil ganyang klaseng kulay ng damit yung gusto ko na sinusuot ng babaeng kasama ko. Ganun. Sabihin ko sa kanya. Tapos pwede kong lagyan ng extra, may dito, tabi ka sa akin. O, ganun. O kaya, sabihin mo lang ng gano'n sa kanya. Alam mo talaga yung yung taste ko pagdating sa pagdating sa design ng damit ng babae. Gusto ko yan. Ipagpatuloy mo yan. Good job. Ganun. Umaga, parang trabahador o staff mo o empleyado mo na ina-acknowledge mo tuwing magaling siya. Okay? So, anong gagawin ngayon nung staff mo na yun? Lalo niyang gagalingan. Of course, may motivation, di ba? Tapos, may may reward pa after nun. Di ba? So, tapos, anong nangyayari pa? Nadodomina mo siya. So, tuntua yung babae kasi nagiging feminine siya. Tama yung dynamics eh. So, kung lalo siya magiging feminine, lalo siya magkakatiwala sa'yo, lalo siya magiging komportable, then, lalo siyang sasubmit. So, kung submissive siya, kahit anong gusto mo, magagawa mo na sa kanya. Okay? So, umpisa pa lang, dapat yan, dinodomina mo na kaagad. Kahit mga pabiro lang. Okay, like, kahit na mga, sabihin natin, magagaan na banat lang. Like, for example, yung buhok niya, di ba? Sabihin natin, nung nag-date kayo, bagong kulay yung buhok niya. Sabi mo sa kanya, nakikita ako, nag-ayos ka talaga. Oh, sabi mo, halatang halata na, nag-ayos ka talaga. Buti naman at nag-ayos ka. At least nakikita ko na talagang special sa'yo tong araw na makakasama mo ako. Di ba? So, ikaw yung pinapa-impress niya. Samantalang ginawa niya naman talaga yun para magpa-impress din, para magandahan ka, para magustuhan mo siya. Pero, inilalagay mo sa utak niya na hindi ako yung manliligaw at hindi ganun yung sitwasyon na to. Hindi to katulad ng mga ibang lalaki mo. Kundi itong lakad na ito, itong relasyon na mayroon tayo, ito yung kabaligtaran nung nakasanayan mo. Okay? So, ikaw magpapa-impress sa akin. So, umpisa pa lang, nakikita ko na tama yung ginagawa mo. Diba? Kumaga, nung inutusan mo siya, i-order ka, pagkatapos ka niya i-order, sabi mo, good job, pagod na ako eh.
medyo sakit na nung pa ako eh. Buti naman at ganyang klaseng babae ka, o ganyang klaseng babae ka, kaya buti ganyang kakasama, no? Ganun. Kumbaga, ipaparamdam mo sa kanya na natutuwa ka kapag sumusunod siya, tutuwa kapag may ginagawa siya maganda sa iyo. Okay? At ang rason kung bakit dapat siya magpatuloy doon ay, of course, papasok to sa utak niya na ay dahil para magpatuloy na maging masaya ka, para mas maging masaya yung relationship ninyo. Okay? Dahil nga, gusto ka naman ito. Tinitingnan lang niya kung worth it ka ba. Tinitingnan lang niya kung dapat kanyang submitan. Dahil yung mga gagawin ninyo, lalo na sa loob ng kwarto, submission ng babae yun. Dahil katawan niya yun. Okay? Tapos, kung ano nung gagawin mo doon, di ba? Tapos, lead mo siya, bigyan niya oras niya, attention niya sa'yo. So, titingnan niya lang doon kung worth it ka. Pero sa umpisa pa lang, sa pagkuhaan pa lang ng number niya, ng pangalan niya, pag-ask ng date sa kanya, no, sumama siya, lalang dumating na siya dyan. Doon pa lang, gusto ka na niya. Okay, tatapusin mo lang ito ng maayos. At ang isang way para maitama mo yung mga utak ninyo o yung sitwasyon ninyo nitong babae na ito ay yung i-acknowledge mo nga yung bagay na na ginawa niya, tapos ipamukha mo sa kanya na alam mo na ginawa mo yon o ginawa niya yon para sa iyo. Okay, gusto ko yan. Ganon. Like for example, bago yung pabango niya ngayon. Bango naman yan. Talagang naghanap ka pa ng pabango na talagang makukuha yung attention ko. Gusto ko yung ginagawa mo na yan. Hindi mo sinabing gusto mo siya. Hindi mo rin sinabi na ang galing niya. Pero gusto mong ipaalam sa kanya na nagugustuhan mo kapag ganyan yung ginagawa niya. Okay? At yung ginagawa niya na yun na ina-acknowledge mo ay walang iba kundi yung pagsunod niya o pagpapasaya niya sa iyo. So, tinitrain mo siya na maging ganon. Okay? So, yeah, hanggang dito lang muna mga G. Okay? Again, ginagawa natin at inaaral natin itong mga bagay na ito para maging mas kumbaga, maging productive tayo sa ibang bagay, hindi maging sagabal sa atin yung mga babae. Okay? And also at the same time para mag-enjoy tayo sa buhay natin dito sa mundo dahil nga maiksi lang naman to at mabilis pa ang oras. So kahit paano, ma-enjoy natin ito at sabihin natin kahit paano ay sabihin natin mapagaan yung mga loob natin itong mga bagay na ganito para mas lalo tayo makapag-focus sa grinding purpose natin, sa self-improvement at sa pag-abot natin sa tunay nating potential. Again, SafeX is the best X. Enjoy! Stay!